kinopya ng Iglesia Katolika Romana ang paggamit nila ng krus bilang isang sakramental. Hindi po yan galing sa ating Panginoong Hesukristo, ni sa mga apostol o di kaya sa mga Kristiyano sa kanilang panahon. Naulit po namin, mga giliw po namin mga taga-subaybay, galing po yan sa mga pagano. Now, may katotohanan ba ang paratang na ito ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo? Laganap na talaga ang panunuligsan ng mga ibang sekta sa ating pananampalataya. Argumento dito, argumento doon. Ito na po ngayon ang trending pagdating sa pananampalataya, ang gibain ng Iglesia Katolika. Marahil kayo rin po mga ka-curious ay nakarinig na rin ng samot-saring paninira ng ibang sekta sa ating pananampalataya. Posibleng hindi na bago sa inyo ang tuligsa patungkol sa Sign of the Cross na ating mga Katoliko. Nakaraan po ay sinagot natin ng isang komedyante na sinisiraan ng ating Sign of the Cross nang sabihin itong gang sign daw ang Sign of the Cross. Mas hindi kayo mga Katoliko, mataas ang tingin ko sa inyo. Kasi meron kayong Sign of the Cross. Yes. Imagine, sa lahat ng religion, kayo lang may gang sign. Now, dito naman sa video na ito, na ayon po sa Iglesia ni Cristo, nasa pagano daw natin nakuha ang ating Sign of the Cross. Totoo nga bang sa pagano nanggaling ang Sign of the Cross? Well, para sa ating mga Katoliko ay isang napakalaking no. Bakit po? Dahil paano pa tayo maniniwala na tama ang isang argumento kung ang argumento ay naaayon lamang sa kanyang gustong paniwalaan? Ayon po sa legit na source na ito, ang Britannica Encyclopedia, that the sign of the cross is a gesture of ancient Christian origin by which people bless themselves, others, or objects. Sa isang website nito, sinasabi na ang sign of the cross ay practice na pala ng mga early Christians. Now, paano kaya nasabi ng mga Iglesia ni Cristo na ito ay galing sa pagano? Ito pa isang walang kabuluhan na tanong. Bakit naman maniniwala ang mga pagano sa krus ni Cristo? Dahil ang mga pagano po ay yung mga taong hindi naniniwala kay Cristo. Dagdag pa po ng mga tagapagturo ng Iglesia ni Cristo. Alam din po ba ninyo na hindi ito kailangan sa kaligtasan? Totoo nga bang hindi na natin kailangan pa ang krus para sa ating kaligtasan? Tingnan natin ang sinasabi ng Biblia. Batay po sa talatang ito, ang krus ay naging kaligtasan na noong unang panahon pa, sa panahon pa ng mga lumang tipan. Sinasabi po dito sa Ezekiel chapter 9 verse 4, mark a cross on the foreheads of all who grieve and lament. At kung titingnan naman po natin sa Ezekiel 9 verse 6, sinasabi dito, but do not touch anyone with the cross on his forehead. Ayan po, malinaw po na sinasabi sa talatang ito na talagang may marka na sinasabi ang Biblia at ito ay marka ng krus para sa kaligtasan. At ito pa po, kung hindi na kailangan pa ang krus sa ating kaligtasan, kung sa gayon, ay mali pala ang ginawa ni San Pablo sa kanyang sinabi sa Galatians chapter 6 verse 14 na kanyang ipinagmamalaki ang krus ng Panginoong Hesus. Ito po ang kanyang sinasabi, but far be it from me to glory or except in the cross of our Lord Jesus Christ, through whom the world has been crucified to me and I to the world. Kung maliman si San Pablo para sa mga ngaral na ito, hindi na natin kasalanan yon. Dahil tayo mga Katoliko ay mas naniniwala sa kay San Pablo. Sinasabi pa nga niya, tularan siya sa kanyang sulat sa mga taga-Filipos. Ito po ang kanyang sinasabi, tumulad kayo sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kaya ginagawa lang po natin kung ano talaga ang sinasabi ng Biblia. Now, tingnan po natin ang isa pa sa kanyang mga ipinapakita. Ang katunayan po, mga kaibigan, inaamin po ng Iglesia Katolika Romana sa kanilang aklat na pinamagatang May Catholic Faith na binasa po namin kanina sa unahan na ang kanilang mga sakramental na isa nga po rito ang krus ay hindi po tatag ng Panginoong Hesukristo at hindi po kailangan sa ikapagtatamo ng kaligtasan. Well, ito po ang accuse ng kapatid nating Iglesia ni Cristo sa ating mga Katoliko sa kanyang pagkaunawa sa binasa. Alam niyo po mga ka-curious na sa libro na My Catholic Faith, may mababasa naman po tayo patungkol sa Sign of the Cross. Ngunit ito po ay napakalayo sa claim o sa pag-iintindi ng tagapagpangaral ng Iglesia ni Cristo. Kung titingnan po natin ang nasabing dokumento, the sign of the cross is the most common way of confessing our faith. By it, we can know Catholics from non-Catholics. It is believed that it had its origin in apostolic times. Kung ginagamit nilang referensyang ito sa mga pinipili lamang nilang mga pages sa libro na ito, may sinasabi din po dito sa page na ito ay traces pa mula sa mga apostles. At ayan po, napakalinaw ang kahalagaan ng sign of the cross. Ang ginagawa palang sign of the cross, which is the symbol of the Catholic Church, ay ang pagpapatunay na tayong mga Katoliko ay kabilang sa relihiyong tatag ni Kristo na ating tagapagligtas na ipinako sa krus. Dagdag pa po dito, ang sign of the cross ay ang sign of God in His crucified Son, Jesus, at ang Diablo ay natatakot din po dito. Kaya patuloy po tayong magsagawa ng sign of the cross.
So ayan po mga curious, sana'y nabigyan po natin ng linaw sa inyo ang mga sinasabi ng mga kapatid nating anti-katoliko sa kanilang pagkaunawa sa turo ng simbahan. Isa lang po ang totoo, takot talaga ang demonyo sa krus ng ating Panginoong Hesus. Kaya pilit itong ginigiba sa kahit anong paraan gamit ang mga kapatid nating kumukontra po dito. Subalit, ito rin po ang katotohanan. Hindi magtatagumpay ang demonyo sa kanyang paninira kahit gumamit man siya ng napakaraming paraan. Mananaig pa rin ang katotohanan. Malinaw ang sinasabi ni San Pablo. Kahit sa panahon pa niya noon, marami na ang kontra sa krus ni Kristo. Ngunit tayong mga totoong Kristiyano ay magpapatuloy na sumunod sa halimbawa ni San Pablo na kanyang sinabi sa kanyang sulat sa mga taga-Filipos, ang sumunod sa kanyang halimbawa. Patuloy po natin paigtingin ang ating pag-aaral sa ating pananampalataya upang hindi po tayo madaya. Dahil ang tunay na may alam ay may pakialam. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, ang inyong lingkod at kapanalig na magbibigay sa inyo ng mga kasagutan sa mga katanungan na matagal na bukang bibig sa ating pananampalatayang Katoliko na hatid lang naman ay pag-ibig. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. So sana po nakatulong po ang ating video na ginagawa at sana po ay nasagot po ang mga katanungan natin na nagbibigay sa atin ng pag-aalinlangan sa ating pananampalataya. Kaya mga ka-curious, ibahagi niyo rin po ang video na ito upang mas malawak pang maabot nito at mas marami pa matulungan ito. At sa mga kapatid po natin na nagbibigay ng kanilang suporta, maraming salamat. Sa inyo na nag-send ng stars, maraming salamat po. Gagamit po natin ito sa pagpapalago ng ating munting page. At of course, sa mga pinaplano pa po natin mga corporal works of mercy na pwede po natin mapagbahagian po. At sa mga kapatid po natin na hindi pa po nakapag-follow o nakapag-subscribe sa ating munting channel, Mr. Curious Catholic, sana po i-click na po yung follow button o ang subscribe button upang maging updated po kayo sa mga bagong uploads po natin. So please i-support din po natin yung mga kasamahan natin na patuloy rin po sa pagtatanggol ng ating simbahan, sa pagtulong din po sa ating simbahan sa pagpapalaganap ng katotohanan at patuloy pa rin na nag-aaral at nagbibigay ng mga kasagutan sa mga kapatid natin na may mga katanungan. Hello friends, I am Sister Eleanor Garlito of the Dominican Sisters of Molo. I strongly suggest to follow Mr. Curious Catholic. It is a very good program which can lead us closer to Jesus in the Eucharist. And at the same time, I also encourage you to visit the Museum of Mother Rosario here in Molo. And you will see and experience the greatness, the sweetness, the presence of God in Mother Rosario's chapel. You can also experience the closeness and the intimacy of friends together with all the relics of the saints here in the museum. And most importantly, you can see the memorabilia of Mother Rosario and all the things that has been used by her and her way of life. You can also see the lifestyle of Mother Rosario through the exhibit of her things. And thank you very much. God bless. Hello, good afternoon everyone. I am Sister Maria Cheryl Balboa Opi. I'm now on my 10th year as a professed Dominican sister. The joy that gives me strength to pursue my vocation is the simplicity of life lived by the sisters. If you want to join us, come and visit us. Good day everyone. Please support the page of Mr. Curious dahil marami kayong matutunan. God bless. Hello, Father Lester Villa, Parish Priest ng Concepcion Iloilo, promoting Mr. Curious. See you. Hello, blessed Sunday sa inyo lahat. So, ito po si Brother Joseph Cavalle. I-invite po kayo na manood, mag-subscribe at mag-follow dito sa vlog na to para mag-grow yung faith natin. Matuto tayo kung ano pa yung dapat nating matutunan para lumalim yung faith natin bilang isang Katoliko. So, yun lang po. Bye-bye.